Okay, Hebrews chapter 11. So Hebrews 11 chapter 1 verse 3. 1 to 3. Ako una sa number 1, kamo sa number 2, and then dungano na to sa 3. Okay, verse number 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse number 2. Dunganon, ready, go. Through faith we understand that the world were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Let us pray. Amahan ng langit nun, daghang salamat kayo Lord sa kahaponon. Ngayon mo kaming ipadayon Lord God, karong hapuna sa pagpaminaw sa imong pulong. O I pray Ginoo nga ikaw makapasaylo gid sa mga kalapasan. Please cleanse us gid Lord God, pinaagi sa balaang dugo ni Kristo. Karon mahimo kaming angayan karong hapuna Lord, sa pagdawat, sa pagpaminaw sa imong mga pulong Lord. I pray Ginoo nga matag usa kasing-kasing karon andam o empty Ginoo nga maminaw diha sa imong pulong Lord God. Og salamat kayo nga karong hapuna imo na pud kong gamiton Lord. Ako itugyan tanan diha kanimo kay wala gid ko mahimo Lord kung wala ikaw sa among kinabuhi Lord Ginoo. And I pray pud Lord nga himo akong mensahero nimo karon nga dili ako ang pulong may mawali kundi imuha gid Lord God. Ikaw makapanalangin, pinagi sa imong pulong Lord God sa matag usa. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, mga lingkod. So ganaya buntag nahibaw-an na to or nakatuna na to nga naay gid paglaom samtang naay kinabuhi ang usa ka tawo. So wala ta ka-experience or kung naka-experience na gani mo sa nahitabo ni Jeremiah, congratulations kay naabot pa mo diri sa simbahan. Pero pasalamat ta nga dako ang ehemplo si Jeremiah hinaot sa atong kinabuhi ganiha nga bisan sa kapigot sa unbearable nga situation sa iyang kinabuhi nakasuwat gyapon si Jeremiah. Do ang iyang title is Lamentation gyud nga naglament gid siya. So karon sa atong karong kahaponon is ato na pod tagod-taguron na pod ato ang faith. So F-I-T-H. So faith, F stands for follow. Then A, accept. I, inspire. And then T, trust. And H, walay line, hope. So faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So kung naatay pagtuo sa Ginoo, dapat mo follow ta. Accepted ka, mo inspire ka, mo tuo ka sa Ginoo, ug naay mulaom jud ka diha sa Ginoo. So sa verse 11, mga tao man gyud ni nga naglakaw diha sa Ginoo no, nga makaingon ta hall of faith ni siya. So makita na to diri ang mga tao diri dapita is nakiglakaw gid sa Ginoo nga naay pagtuo. So atong kanon tagod-tagoron lang nato pod kay para naay sa follow, naa sa accept, naa sa inspire. So atong ahoning gi kanang gi-segregate lang para makakuanta. Kung kinsa gyud sila tanan ni follow, sila tanan ni accepted sila sa Ginoo, sila tanan naka-inspire, sila tanan ni trust sa Ginoo, silang tanan ning hope gyud diha sa Ginoo. So sa follow, verse number 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So makuha na to nga si Abel nimfollow siya sa kabubuton sa Ginoo, while ang iyang igsuon nga si Cain do nagtanom to siya pero dili man ang iyang best. Wala siya nimfollow sa unsay gusto sa Ginoo. Unsay gi-follow ni Cain? Gi-follow niya ang iyang kaugalingon. But si Abel wala siya nag-follow kung unsay kani murag sayo ni siya, dili. Kay ang pag-umuma og kanang karnero dili gidalim. Kay maputli po kinabuhi guna. Ang tanom lang is iturok lang nimo diha, bisbisan nimo, pero ang karnero it's dapat hunaran pa na nimo kay para dili madaot ang or ang uto kana kay dali kay makakuha ng parasite. So si Abel nindo siya sacrifices siya. Ni follow siya sa giingon sa Ginoo niya. So God values the heart behind our worship more than
the act of itself. Unsay sulod sa imong kasing-kasing, mao na ang gipangita sa Ginoo. Kay man looketh on the outward appearance, but God looketh on the heart. So nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni Abel. Sakto gud ang iyang kasing-kasing kay wa man siya ni offer og butang ngayano lang. So iyang gipakinangkamutan nga maalagaan gid niya ang iyang offering, while si Cain naglagot pa gid siya. Moto iyang gipatay ang iyang igsuon. So nabot pasabot ni ang nimfalo, may himplo na to nga nimfalo sa atong mensahe karon nga si Abel. Sa verse number 5, kinsa pang nimfalo? By faith, Enoch was translated that he should not see death. Dili kaagi upat. Grabe, wa kaagi ug patay, wa siya namatay. So nimfalo gid siya sa Ginoo. Nganong mailhan na to nga nimfalo siya diri, and was not found because God had translated him. Girapture siya. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Kung ato himayaon ng Ginoo, basin day. Dili. Karon walay lain makapahimaya sa Ginoo kay kita karong panahon na murag kadudaan na kayo. Kadudaan na kayo, pero kani si Enoch, ni-follow siya sa Ginoo, ang nitabo niya, girapture siya sa Ginoo. 5 kana, instant transmission, delay. Nin-translated yun siya, nin-rapture yun siya, o wala siya naka-experience og kamatayon. Kita diri, kuhan lang ta, mamatay lang ko, nga natug, okay na kayo na. Nga di ko maka-experience og sakit, okay na kayo na. Pero kani si Enoch, wag ginakaagi og kamatayon. Diretso kuha sa Ginoo because ning follow siya sa Ginoo. Verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala tay pagtuo diha sa Ginoo, kanusa man ta makaangkon og pagtuo sa dihang naa na si Kristo sa atong kinabuhi. Subo palandungon, ang mga tao sa kalibutan naa bay pagtuo. Pero nganong dili sila kapanigurado nga malangit ang ilang kalag, ni kahuman sa ilang kamatayon. Because ang faith of Christ mao ra gyud makapalangit nato. Kay mao na ang makapahimaya sa Ginoo. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung diligent lang gyud ta nga mangita diha sa Ginoo, mobasa ta sa iyang pulong. Ato i-apply ang iyang pulong sa atong kinabuhi. Nga makita si Kristo sa atong kinabuhi, do dili nato i-open atong mga baba. Makita sa atong gawi nga Kristohanon gini siya. Opportunity na unta to mangilad, pero ganahan man siya mahimaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Naa man siya pagtuo gyud diha sa Ginoo. 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he commanded the world, and became heir of the righteousness which is by faith lang gyapon. Nimfalo si Noah. Bahala gitamay siya sa tanang tao. Sa bukid pagyud nagbuild og arka, wa na siya nabuang. Nya unsa man na ang uwan, wa man ta kaila ng uwan. Wa may uwan. Unsa man ang uwan ba? Binuwa na ni mga Noah. Pahuway dia, pero ni-follow man siya sa Ginoo. Dili lang kay siya ang naka-benefit, ang iyang pamilya pod na apil. Na apil pod. So, gingon diri, true faith obeys God even when His commands seem unusual or difficult. Murag lisod man gini i-conceive sa akong una-una. Murag imposible man gid kay ni, pero tungod sa pagtuo, pasalamat ta, tungod sa pagtuo makakita ta sa mga butang nga dili makita sa yano nga mga mata. Pasalamat ta karon naa lang gyud ang Holy Spirit diri nato, makaangkon gyud tag pagtuo. Kay sa una way indwelling of the Holy Spirit, patay. Asa ka taron,
Brag usa siguro tato gilawg sa shark pag time ni Noah. Usa ta patambok sa shark ato. So verse number 8. Dili lang kay si Noah, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Mugawas ra gayta sa tong balay gani, mahadlok na mong ganita. Mugawas na hinuon ta sa laing lugar. Unya wa ta kabawasa ta padong. No. Nya ni obey si Abraham. Kay because nim follow siya. Because naa siya'y pagtuo diha sa Ginoo, nga giingon sa Ginoo mismo niya nga mao ni ang giingon sa Ginoo nako nga mosunod gyud ko. Nga moadto ko sa laing lugar unya wa ko kabaw asa ko padung. Pero naman siya pagtuo sa Ginoo. Pasalamat ta nga naay lolo Abraham nga nahimong example diri nato karon nga makiglakaw ta sa Ginoo, do wa ta kabaw asa ta padung. Kaya ang pamaagi sa Ginoo sure, ang giya sa Ginoo sure, ang walay sure kita. Kay mo live by sight ta, not live by faith gyud ta. Pero pasalamat ta nga naay Kristo sa atong ginabuhi, naay Holy Spirit nga moingon nato nga ari agi. Kani diri ka, mo ning giingon sa Ginoo nimo, samutan pag yun naa pag pulong sa Ginoo pag yun nga moingon, lean not in thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So follow God, even not knowing where to go. Letter A, accept. So kani, kisay gi-accept sa Ginoo or accepted by God. Walay lain. Kani sa verse 4, si Abel lang gyapon. Gi-accept sa Ginoo ang iyang offering. So makita na, verse 4 to 5 and 11 to 12. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Patay si Abel, pero nahimong pagtulunan diri nato. Kay tungod sa iyang pagtuo diha sa Ginoo, nga ang iyang gi-offer nga sacrifice is accepted by God. Kung naita pagtuo diha sa Ginoo, ayaw pag-ingon nga di ka accepted. Ayaw pag-ingon nga dili ka worthy nga makaangkon og mga butang or labi na gyud sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Do dili gyud ta angayan, pero gihimo tang accepted diha sa Ginoo because of Jesus Christ. Amen. Then verse number 5, si Enoch, ato gyapon ni apilon si Enoch, by faith Enoch was translated that he should not see death, so he was accepted by God lang gyapon. Because, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Accepted gid siya sa Ginoo gid. Anak, murag overqualified na kadirada. Paulay na dire, direct sa langit. Ano si agig kamatayon? Unya na nara kay panahon nga mamatay. Wata kabaw kanus or ubalik ba si Enoch, wata kabaw. Pasalamat ta nga si Enoch usa siya sa ehemplo gyud nga nay pagtuo sa Ginoo nga nahimo siyang giman ka, ning translate siya. Wa ni hagig kamatayon nagpasabot nga accepted siya sa Ginoo. Usa ka babay nga nahimong accepted diha sa Ginoo sa verse 11. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed. Tungod sa iyang hangyo sa Ginoo, tungod sa iyang bana nga naay pagtuo, natakdan siya sa iyang bana, do ningisi siya. Posible na oy. Pero nahinuklog siya to si Sarah ba? Mana nahimo siyang accepted diha sa Ginoo. Nga nakahinuklog siya, tinuod gini ang giingon sa Ginoo. Mana nakaangkon siya og anak and was delivered of a child when she was past age. Tiguang na gyud. Because she judged him faithful who had promised. Nahimo siyang accepted diha sa Ginoo because ningon siya nga tinuod gini. Faithful ang nagpromise ani nga ako mahimo kong inahan sa daghan nga mga nasod. Usa ko nga nasuwat gyud si Sarah diri sa hall of faith.
And then therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. Pasalamat nga naay mga tao, usa si Sarah, nga naay pagtuo diha sa Ginoo ug na-accept ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Nga isa ta sa innumerable, nga dili na gyud maihap ang kaliwatan ni Abraham by heart. Letter I, inspire others. Hebrews chapter 11, verse 20 to 29. Basa na to. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Unsa ni inspire? Inspire others, especially your family. Nga siya diri, si Isaac, iyang gibless si Jacob. Unsa niya pag-bless si Jacob? Of course, mahitungod gid sa Ginoo. Of course, naagi siya pagtuo sa Ginoo. Nga ang iyang pagtuo mapasa niya sa iyang anak. 21, by faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worship, leaning upon the top of his staff. So makita ni mo diri, pinaagi sa pagtuo, naka-inspire. Naatay pagtuo mo, inspire ta sa uban. Of course, mahitungod gina sa Ginoo gyud. Kay naa man kay pagtuo sa Ginoo. So maka-inspire ta sa uban, especially sa atong family. Unya, anhitabo pagi sa verse 22, by faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. Tungod sa pagtuo, ni-inspire sila sa ilang mga kaliwatan. Ang pagtuo nila, nagpasapasa gid siya, naka-inspire because of faith nila diha sa Ginoo. So kita, giunsa na to pag-inspire ang atong mga anak? Pinagi ba sa pagtuo? Gipakita ba nato nila nga naa tay pagtuo sa Ginoo? Or nakita nila nga naa kay pagtuo pero ang imong binuhatan sukwahi lagi? Anak, mao nimong buhaton na, magampo jud ka, magpray, magbasa gid ka sa pulong sa Ginoo gyud, pero ikaw wala. Ang imong kinabuhi dili inspire, expire. Na-expire na itong kinabuhi. Kay ang mga bata, gid baya, musugot ta sa dili, learning by doing ba na sila. Bisan unsay mong gipangyaw-yaw diha, pero mas mupatatak gid nila ang imong gipangbuhat gid. Basta si mama o si papa, mag-away gani niya, manimba mi, magbuwag gina sila lingkod yun. O si mama o si papa, mag-away man ganina, tungod sa kwarta, mao nila mohaton. So unsay ma-inculcate sa ilang hunahuna. Do wala kanang dili nila makuan ba? Baliwala ra nila pero mabantayan nimo inigdako nila. Makabantay man siguro mo ana unsay pamatasan sa inyong ginikanan sa una or unsay lang mga binuhatan sa una nga makaingon ka di ka ganahan pero sa day makarealize ka gibuhat pud nimo ron. Dakong tendency gyud or dako nga factor gyud ang mga ginikanan sa mga anak. Kita, naka-inspire ba ta sa atong mga anak or sa mga tao sa atong palibot? Ma-inspire ba sila nga mosunod sila diha kang Kristo pod? Kay sila si Isaac, gibless niya si Jacob. O si Esau, si Jacob, gibless niya ang duha ka anak ni Joseph. Nya si Joseph, gibless niya ang tibuok Israel gid ni mismo. Nya gisugo pa niya nga dadon ninyo ang akong kuana, bones gid Unya kabawa mo, natuman gid ba ya? Nalubong gid ra ba ang bukog ni Joseph dito sa Promised Land mismo? So, unsa ka nindot nga tungod sa atong pagtuo na mga tao nga ma-inspire, especially ang atong family. Verse number 23. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents. Kisa nagwan, ang parents because sa pagtuo sa parents ni Moses, because they saw he was a proper child. And they were not afraid of the king's commandment. Because naa sila pagtuo diha sa Ginoo, then napasa pag didto kang Moses pag yun. By Moses na gido. By Moses when he was come 2 years,
Nihamtong na, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Because mo ni nahitabo na ko. Di na ko igdigbali, nga mahimo kong pinakabantugan ng kalibutan na. Pero iyang girefuse niya. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Naka-inspire ang ginikanan ni Moses diya niya. Girefuse niya ang riches aning kalibutan na to suffer affliction nga uban ang mga anak sa Ginoo, ang people sa Ginoo, than to enjoy the pleasures of sin for a season. Temporal ra gyud ang iyang hunahuna diri. So choosing faith over comfort. So faith values eternal rewards over temporary pleasures. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Ikaw kuno, Moses. Moses. Lah, o mo gyud nakita na sunog ra man nga burning bush ra man gyud ni. So by faith ni sunod si Moses, pero dako pod og factor ang iyang parents pod niya. Nga naman, nakailagod niya si Aaron o si Miriam. So, gistorya gito ni Miriam, kabaw ba ka Moses mo, nitabo ni mo ay. Happy ka kana sa crocodile. Wala to eh. Pero sa Nile River, dagan ba crocodile ba? Unsay alamag nila nga malutaw dito. Kamot gito sa Ginoo mo ni Moses. So, nakuha ni Moses, mao ba? Gikan pagid sa akong pagkabata gyud hantod karon nga gitawag ko sa Ginoo, mas nintubo pagid ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Unsa pagid through faith he keep the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroy the firstborn should touch them. Nintuman gid siya kay tungod sa pagtuo niya sa Ginoo. Nya tungod na inspire ang tibuok Israel. Unya ang taga-Egypt na expire. Expire ang firstborn nila, nangamatay. By faith, 29, by faith, they passed through the Red Sea as by dry land. Ang atong hinayhay karon, dugay man kay mauga. Nagipug-an na Red Sea na baka. Pero ang Red Sea, giingon diri, dry land. Sa pagka-dry land nga, sea gani. Pero pinaagi sa pagtuo na uga ang Red Sea, which the Egyptians, as saying to do, were drowned. Indota gid sa Ginoo no? Deliverance by faith. So, gileft niyang Egypt, gi-keep niyang Passover, cross the Red Sea. So, ginikanan, una-una ano nato, maka-inspire ba ta sa atong mga anak? Or kita na-expire ta sa atong mga anak? So I hope dako tang factor gyud sa atong mga anak. Musugot ta sa dako man gyud na. Pero giunsa na to pag-inspire sila. Inspire ba nato sila nga makiglakaw sa Ginoo? Dili pa ko exempted na gyud. Kay layo pa kay sa tinuod. Wagi word dia, wagi makapasara pero grasya sa Ginoo by faith atong mahimo nga ma-inspire na to atong mga anak nga musugot sila or dili, dapat ato sila pa-inspire gyud nga makiglakaw sila diha sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo, mo'y makapahimaya sa Ginoo. Kay para atong mga anak, mga lagad ta karon, mas unta mga lagad ang atong mga anak. Letter T, trust. Wahay tay lain sa ligan kundi ang Ginoo. Naa kay pagtuo, of course, naa kay trust sa Ginoo. Verse number 7, balik ta. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he commanded the world and became heir of righteousness, which is by faith. Verse number 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for inheritance, obeyed, and he went out not knowing whether he went,
And then verse number 9, by faith he sojourned in the land of promise, as in the strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Liman ka na, tungod sa pagtuo, tungod sa pagsalig nila diha sa Ginoo, si Noah, nga wala pa siya nakakita, gisugo siya sa Ginoo. Move with fear, ha? Iya gi-prepare. Nga bisan si Noah, wa po siya kailag-uwan. Unsaon pagluno pa ni nga ibabaw sa bukid. Pero naama siya pagsalig diha sa Ginoo, iyang gibuhat ang ark, naka-benefit pod ang iyang panimalay. Abraham, ning go out, o kung sa'y gingon sa verse number 9, ning sojourned in the land of promise na siya. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Unsa kanindot nga ang iyang tinguha ba? Moadto ko sa usa ka lugar nga ang nag-build ug ang founder ang Ginoo mismo. Ang maker ang Ginoo mismo. So makita na to diri. Trusting by faith yun. Nga mosalig ta diha sa Ginoo pinaagi sa pagtuo nga willing unta ta mo left sa atong comfort zone. Kay si Abraham ba to? Hayahay na kay raba siya dito baya. Ang iyang kaliwatan nagtapok na kuyog niya. Nga makaingon ka secure. Ang security niya dito okay na kayo. Pero giingon man sa Ginoo, hawa diha. Ayaw pagpabilin sa imong comfort zone nimo. Kaya nga naman, makapatay na sa imong mga damgo. Kaya kaning vision nga kung ihatag nimo Abraham, dili ni ma-conceive gyud, dili ni maunahuna sa yano nga panghuna-huna. Because ang naghatag man gud ato gud is ang Ginoo. Unya ang natinguha din ni Abraham dayon sa verse number 10, nga moadto siya sa usa ka syudad. Ang nagsugo niya nga ang maker mismo ang Ginoo. Ang maker nga ang builder ug ang maker sa kanang syudad walay lain ang Ginoo. Verse 17, kisa pag ito ang nitras pag yun. Sa Abraham nang gyapon, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac. Oh no. So Isaac gi-offered niya sa Ginoo. Kung wa siya'y pagsalig sa Ginoo, tulo ka adlaw. Opportunity ng tato niya, gibilin niya ang duha ka servant niya diha. Nya na pa siya'y tulo ka adlaw nga sila duha sa iyang anak. Padung sila sa mountain nga pwede unta to niya bakuyon. Kani pag gipangutana pag sa iyang anak pag yun. Pa, nanay kahoy, napang dagkot, nay kutsilyo. Pero unsa ba to i-offer? Kung ikaw amahan na to, kipangutana ka, unsay may tubag? God will provide. Kung ikaw anak, agoy. Pero nagsalig man siya sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo, and he that hath received the promise offered up his only son. Iyang bugtong anak, nga na anak sa pagkatiguang nga maoy gi-promise sa Ginoo niya, ipa-offered sa Ginoo balik. Pwede mo yun. Grabe na good Lord. Pila na may katuig si paabot niya, i-offer lang. Pwede makaingon sa Abraham. Pero tungod sa pagtuo, ug naa siya'y pagsalig sa Ginoo, gi-offer niya. Kaya naman, 18, of whom it was said, that in Isaac shall thy seed be called. And verse 19, accounting, muna nahuna ni Abraham ay, accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Kuyaw pagtuo ni Abraham. No? Dimtak sagang. Nga, ang iyang una-una, kaya manggihatag sa Ginoo nga, tiguang nami. Ang pagbuhi na bahinoon, siya God ang maker God.
Siya ang builder. Siya ang naghatag aning bataa. Able siya nga mubuhay aning bataa balik. Bisan pa ako na i-offer sa Ginoo. Or magtagod-tagod ni siya dito, o maabo ni siya. Able ang Ginoo. So I hope na ita pareho nga pagtuo ni Abraham o pagsalig da sa Ginoo. Pareha na Abraham. Verse 30. By faith, dagan pa gyud ay ning salig pa gyud sa Ginoo. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. According to research pa gyud, wala siya na fall down padung sulod. Na fall down siya padulong gawas. Napasabot nga tinuod yun ang giingon sa Biblia. Nga naay mga tao nga ning adto sa Jericho nga nagsalig sa Ginoo nga nagtuyok-tuyok didto. Nga dili hubo ha. Nagtuyok-tuyok didto, nagsaba-saba didto. Nagturoto didto pero ang mga tao naghilom lang nga nagsalig sa Ginoo og natumbag yun ang wall of Jericho. Verse 31, by faith the harlot Rahab perished not with them that believed not when she had received the spies with peace. Si Rahab ning trust po diya sa Ginoo. Nga bisan siya nga dili siya Israelites, ning believe yapon siya sa buhi nga Ginoo. 32, and what shall I more say? Unsa pang gid ako istorya pa gyud? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, daghanan ni salig sa Ginoo, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and the prophets. Ina masud diri sa chapter 11. Gibat-bat na lang diri. So daghan ang nisalig sa Ginoo, for through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stop the mouths of the lion. Grabe. Quench the violence of fire. Kisa man eh. Kana, escape the edge of the sword. Daghan. Out of weakness were made strong. Liman ka na, nagsalig sa Ginoo. Mga weak, pero na imong strong. Wax valiant in fight. Turn to flight the armies of the aliens. Kuyawa, no? Ang kaning mga tawhana is nagsuroy-suroy rin eh, sa wilderness gani. Pero makapildi og mga nasod because ang ilang gisaligan ang Ginoo. Women received their dead raised to life again. Kay nagsalig lang gyapon. And others were tortured, not accepting deliverance. Kaya naman, ang ilang pagsalig naa sa Ginoo. Kung yung patyam mi. Kung masunog mi. Kung di masunog, mas tindot. Kung masunog mi, di gyapon mi worship pa na. That they might obtain a better resurrection. Ang ilang tinguha pirmi, langit nun. Set your things above, not on things on earth. Kay kung asa atong kasing-kasing, adto kita perminti. Nganong di man taganahan mo ari sa simbahan, nganong di man taganahan mo basa sa atong Bible na to, sa pulong sa Ginoo, nganong di man taganahan mo basa because ang atong affection is wala. Wala sa Ginoo. Wala sa langit nun, kundi naa ning kalibutanan na higot gyud. Onya, and others had trial of cruel mockings and scourgings. So naman yung mga kuana. Ye moreover of bonds and imprisonment. Kita, willing victim man ta. Ay, duty manguron. Ay, makuha naman ko'y business deal karon. Lahi man nga imprisonment ato aron. Willing victim man ta. Kanila, di man sila willing yun. Pero, tungod kay ang ilang affection na padung sa taas, padung sa Ginoo, willing sila. Nga bahalag mamak sila, mapriso sila, basta ila pagtuo naa sa Ginoo. They were stoned, gipang bato. They were sawn asunder. Agoy, gipikas na. Were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted,
tormented pag yun. Kung ganyan buntag si ato nakuanan si Jeremiah lang, pero karon grabe daghan na gid ay. Ang nakasinati og kalisod aning kalibutan na para mapakita nila ang faith, ang ilang pagsalig diha sa Ginoo. Kita unsa lang tagamay di lang ko maadto simbahan or di lang ko basa sa pulong sa gid kapuya punoy duka pa kayo. Kani sila gipanghiwa na gid ay. Nya, makaingon ta wa mo koy sinina kanay goat skin ay. Sheep skin ay. Unsa kay baho ani. Wa mo koy kasulob ron. Wa mo koy nindot nga sininda para simba. Goat skin, sheep skin, of whom the world was not worthy. Dili ang ngayan ang kalibutan nila. Nga naman, grabe mga tawhana, mga pagtuo, mga tawhana. Willing sila mamatay tungod sa ilang pagtuo. Kita, nabatay pagsalig sa Ginoo, nga makaingon ta nga mahubo na jud tanan nato, bisan ang atong kinabuhi makutlo. Ang atong pagsalig sa Ginoo, magpabilin ba? Ang atong pagtuo sa Ginoo, magpabilin ba? They wandered in deserts and in mountains. Kaya mga tao, nagukod na nila, and in dens and caves of the earth. Mao ni nahitabo nila. Pero ang ilang pagtuo, wala ning lugak sa Ginoo. Kita, wala kita kabaw unsa ng langob gani, kawata kasod. Wala ta kabaw unsay naong gid sa leon. Kay wa kita kakita personally. Wa kita kakita o kahikap bag espada nga sinaw kay ba. Sila naka-experience gid sila. Nga between life and death. Mas bali pa mamatay mi nga naa ang pagtuo ug ang pagsalig namo diha sa Ginoo. Nga makaingon mi nga wala na gyud tawo mudawat namo. Tungod kay nagbarog mi sa pagtuo. Nagbarog mi diha kang Kristo. Nga the world is not worthy of them. Kaya nga naman, faith remains steadfast. Unta nato. Pero para nila ni steadfast gyud, nagbarog gyud mismo ang pagtuo nila. Nagbansiwag gyud ang pagtuo. Even in suffering and persecution. Kita walalay budget gamay, wag tang ng devotional. Wag tang ng simbahan. Silo lang tagamay. Wana. Atong pagsalig sa Ginoo, atong pagtuo sa Ginoo, mapiktuhan dayon. Kung espada nakamuha na, no? Tinuod niyo yung espada. Okay, H, hope. Kinsay naay pagsalig o paglaom. Sa verse 39, 40, and chapter 12, verse 1 and 2. Mga last verse na to. 39. And this all, silang tanan ha, katong gipaisgutan na to, naning salig sa Ginoo, ning follow sa Ginoo, accepted by God, o naka-inspire sa others, have obtained a good report through faith. Kani sila mga tawhana, money, nindot ni sila mga i-follow na to, na sila good report through faith. But kani, ang nakaapan, receive not the promise. Unsa nga promise? Ang promise nga nay Kristo nga naabot. Wa sila kaabot kang Christ. The ultimate promise, the Messiah, Jesus Christ. Nya kita karon. Magsita proclaim na ako'y Kristo, tanaway, ang way Kristo ay. Wa naka-obtain sa ultimate promise nga gihatag gyud sa Ginoo mismo, pero nasuwat sa faith. Kita moingon ta nga natay pagtuo ni Kristo, pero wa man katunga atong pagtuo ang taon eh. Pakit-on na tag unsa na kanang kutsilyo sa nail cutter mo nagmudaga naman siguro ta. Wa sila ka-receive sa ultimate promise, pero ang ilang pagtuo nasuwat. Na-appeal sila. 40.
God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Salamat nga naay Kristo, nga nakahimong perfect diri nato. Nga hinaot, na kita, makaangkon tanig mga pagtuuan ni nila. Gipanglawag sa leyon, gipanghiwa, gipangputlag o, gistone, pero ang pagtuo, wala ni lugak. Kita naka-obtain ta sa ultimate promise nga mao si Jesus Christ. I hope naa na gyud. Hinaot nga pagtuo ni Kristo, mudagayday diri nato. Nga maka-inspire ta sa uban. Makaingon ang uban ni follow gini siya ni Christ da. Accepted gini siya kay si Kristo nahimong halad good. Nahimo tang accepted sa Dios Amahan tungod sa gibuhat ni Kristo. Never gyud wala gid nato. Wa gid tay account nga makaingon ta ngayan ko nga malangit kay tungod sa akong kapagabuotan. Never. Pinaagi ra gyud ni Jesus Christ. Pero sila na-accepted sila sa Ginoo bisan wala si Jesus Christ. Na mo indwell nila pirmi kita opportunity na kay nato na makaangkon tag pagtuo. Pero atong pagtuo, I hope maka-move, bisan bangko lang siguro gyud no. Pero ang Ginoo, bisan mustard seed mountain naman gyud. Kung di ta ka move og mountain, asa na itong pagtuo day? Kita tanan, guilty kita ng tanan. Chapter 12, verse number 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, ang mga anghel, sige mo idong, day, asa na tayo ninyo mga pagtuo? Basa ako ng chapter 11 sa Hebrews B. Kay kinabuhi nagigipang kutlo nila. Let us lay aside every weight. Puno manggod ka sa concern ng kalibutan na good. Bugat na kay na good. Ibis ang yugo sa Ginoo imong alsahon. Ang kalibutan may mga usa ka atlas. And the sin which that so easily beset us. Kaning sala manggod. Sala manggod Lord mo manggod ni. Manintal manggod ang mo manggod ni trabaho. Wa magi problema sa manintal ang nagpatintal. So I pray na to matagusan na to ana nga ang kani nga sala nga dili gidunta mahimong rason nga wala tay pagtuo diha sa Ginoo. Because na-conquer na ni Christ. Ato ni pasa rito ni Kristo kay siya ray kaya na, di na to kaya na. And let us run with patience the race that is set before us. Nganong dugay atong dagan. Nagdagan pero run in place di. Unsa pagdagan nimo nga imong giguroy traktor man imong giguroy. Grabe dakuha sa laa eh. So, balikon ako sa verse 12. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, nagsigig cheer na to ang mga anghel. Pagsulwining na lagi dong kay malipay mi dire. Bisan usa ka kalag lang. Magudyaka ang langit. Ngano man dili malipay ang langit, ngano dili man sila magabiba dire nato because ang weight nga atong gidala is concerning para nato. Dili concern. May tungod diha kang Kristo. And the sin which that so easily beset us. Kitang tanan na gitay sala. Nga ato ihatag unta sa Ginoo. Dili lagi nato nakaya ang sala. Di kita kapildi ana, ang makapildi ra gyana si Jesus Christ ra gyud. Basa, ampo, kumahimo, ay sagkaon para maluya na imong unod, para mo daot po na. Okay, verse number 2. Kani, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God.
Ana ra gyud ta tanan. Sangko ra gyud ta tanan diha kay Kristo. Kung magtinanaway ta sa atong mga sala, wa ta kapadulungan gyud. So natay mga loopholes tanan. So mag-encourage lang kita matag-usa. Ang atong paglaom wala sa atong kaugalingon. Atong paglaom si Kristo yun. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So atong paglaom is naara gyud diha kang Kristo. Way paglaom nato. Di ta kaabot sa atong padulngan. Di mo lambo ang atong Kristohanong kinabuhi because ang atong paglaom is di si Christ. Ang atong concern is dili gyapon kang Kristo gyapon. Ang sala gidala-dala nato. Maski pangga pa nato. Giamuma pa nato ang sala. Uy, hapit na kamo dako dong. Sige, padako pa dyan. Dapat patiran ta na mo sala. Ipapildi ta na ni Christ. Because siya gyud. Siya ang sinugdanan, siya ang katapusan. Pero mao'y permi na to gisalikway sa atong ginabuhi. Si Kristo ganidupa dito sa cross para nimo, para nako, para natong tanan. Nga para makaangkon tani nga pagtuo. Pagtuo diha kang Kristo. Kaya atong pagtuo murag hindi siguro direre siguro kuto ba ang pagtuo. Pero pasalamat ta nga nay Kristo. So have faith because faith lead us to action. So every person listed sa chapter 11 acted in faith. Makita ginato nga ang ilang pagtuo ning act di sila. Naigi action ang ilang pagtuo. Have faith because faith requires endurance. Dili gid sayon ang pakiglakaw diha kang Christ. Kayang kalibutan di gid ganahan. They hated me without a cause kay tungod si Kristo naa man kanimo. Siya man ka ang author. Siya man ka ang finisher sa atong pagtuo. Congratulations ang kalibutan, nagsahit na diri nato. Di siya ganahan. Si Satan, ang trabaho gini Satan, sorry to tell you, is to tempt us good. So problema na gid nato kung magpatintal ta ni Satan. So i-pray na itong matag-usa. Dali ta makuha na. Endurance, many never saw the fulfillment of God's promises in their lifetime. Iingon lang, Kristohanon ko, pero wala niya na-reach ang iyang full potential sa pagkiglakaw diha kang Kristo. Nga naman, need siya endurance. Kaya kung nakay pagtuo, naa kay endurance. Have faith because faith looks to the eternal, dili temporal. Earthly rewards are temporary, but God's promises are eternal. Have faith because faith pleases God. Nilakaw gini siya bisan ngit-ngit yang dano. Wala na siya tumban gyud. Pero by faith, not by sight, ning tunog. By faith, makapahimaya diha sa Ginoo. Because without faith, it is impossible to please Him. So I hope na may nakatunan sa Hebrews 11. So faith stands for follow, accept, inspire, trust, and hope. Let us pray. Amahan nga langit nun. Dahan salamat, Lord, sa kapunon. Dahan salamat, Lord God, sa mga tao na nasa Bible, Lord God, sa Hebrews chapter 11, nga nagpaghatag, yun ka na mo, pagtulunan, naghatag na mo inspirasyon, Ginoo, nga sa pagbuhat sa imong buluhaton,
Nabisan walay makitaan, Lord, musunod kami diha kanimo. Ikaw mo accept dire kanamo. Ug I hope ma-inspire mi sa ubang tao. Ug among pagsalig, Lord, na dili gid mulugak. Labi na gid, Lord God, nga samtang kami buhi pa ning kalibutana, nga naay kami paglaom, Lord. Nga dili na mo i-condemn among kaugalingon. Dili na mo i-condemn ang mga tao sa among palibot, especially sa among pamilya, especially sa simbahan, o sa mga tao sa palibot, Lord God, nga naapay kinabuhi, nga naapay paglaom, Lord God, nga sila makadawat sa kaluwasan, Ginoo. Ug daghang salamat, Lord, sa magtag-usa diri kanamo karong hapuna, nga nakapaminaw sa imong pulong. Salamat kayo, Lord, sa strength nga manggihatag, sa wisdom, sa willingness sa imong people, Lord God, nga maminaw. And I pray, Lord, nga dili gid mahimong kawang gid, Lord, ang imong pulong nga nawali, nga matatak gid diri sa mga nahuna og kasing-kasing. Daghang salamat, Lord Jesus Christ, sa pagdupa dito sa cross. Pagatubang, Ginoo, sa mga kaulawan ug sa pag bitbit sa mga sala nga dili gid unta kaangayan, Lord God, mo bitbit ni hana para lang gid kami makaangkon og kaluwasan, Lord God. Ikaw mo indwell diri kanamo matag-usa, Ginoo. Tabangi kami nga mahimo kaming mga Kristohanon nga ma-reach gid namo among full potential, Ginoo, sa Christian nga nay pagtuo nga gikan gid diha kanimo, Lord Jesus Christ. And I pray, Lord, nga makita gid sa mga anak nga unsa ka kangilingig gid sa among kinabuhi, nga sila puhon nga mas mga lagad pa diha kanimo, Lord, nga na-inspire sila sa mga gagmay nga mga butang among nabuhat diha kanimo. Salamat kayo, Lord, sa paghatag gid nimo diri kanamo, sa indwelling of the Holy Spirit nga magbadlong kanamo, mapahimangno kanamo, Lord God, nga unsa kami ka bulahan ng mga tao imong gipangpili nga nari sa simbahan. Labi na gid, Lord, makapangalagad sa buhi nga Dios. I pray, Ginoo, sa pag-ari sa mga katawhan, sa pagpasalamat diha kanimo ug unsa man ganilay pangampo karon diri sa altar, Lord God, ikaw maka-bless. In Jesus' name we pray. Amen.